Wala ka sa fake news. Ginawa ninyo what? Ginawa ninyo poster girl ng fake news. Wala akong fake news kahit isa. Yung autolat sabi ko, wala akong mga collection. Wala ninyo. Diba? Hindi kayo ay ako. Wala akong po. Ano yung katapay lang ako for fake news, sir. Tama ba yun? Wala akong fake news. Fake news na binigay na ginawa. Tapos, Comsec, please present the video. Sa likod ng bawat viral So ayun mga pre, may nag-iiyak po. Ito yung panahon ng TRICOM. Ngayon ko lang nakita yung video ito na after pala ng hearing na yun, nilapitan nila si Abante at parang kasalanan pa po ni Abante. No, sinisisi pa kasi wala daw ginawang fake news. Kaya nga nandyan kayo dahil nag-iimbestiga ang TRICOM. Oh, di ba? Nag-iimbestiga. Oh. Tapos ngayon sasabihin nyo walang fake news, may mga ebidensya na nga. Karamihan ng gumagawa ng fake news, mga grupo ninyo. Diba? May umamin pa nga dyan. Tapos ikaw, i-deny mo pa. Buti nga itong si Abante kasi trabaho lang talagang ginagawa, no? Hindi po talaga namimersonal. Pero yung mga kalaban, namimersonal po, tingnan mo, nilapitan si Abante. Abay, sinermon-sermonan pa. Akala mo naman malinis. Diba? Ang dumi-dumi naman. Buti nga si Abante mga pre, talagang mabait, 'di ba? Kahit ganun po yung nangyari dun sa hearing, open pa rin siya. Hindi naman po siya yung yung namimersonal, 'di ba? Pero yung kanyang mga pinatawag ng TRICOM doon sa hearing na yun, TRICOM hearing po, ay talagang nasaktan yung kanilang damdamin. Alam nyo kung talagang wala kayong ginagawang masama, hindi naman kayo masasaktan eh. O hindi kayo nag-fake news, hindi naman po kayo masasaktan eh. Hindi kayo iiyak dyan. Pero bakit anyari? Ha? Ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre. No, pero syempre bago po tayo tuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yun mga pre, marami po tayong pag-uusapan ngayon mga pre. Ayan So, anyway, pag-usapan po muna natin itong impeachment laban kay Sara Duterte. Ayan Oo. Kasi itong pag-delay po nila sa impeachment laban kay Sara Duterte, no? Dinidelay po at pinangungunahan po ito ni Chis Escudero. Diba? Grabe. Ang tanong ko dito, ako'y magtatanong lang naman, magkano ba? Sinisave mo ba yung pagiging Senate President mo? Kaya gano'n na lang kung umasta. Diba? Tandaan po natin next sa mga susunod na botohan. 2028, wag po tayong susuporta sa mga dublikara. Kahit alam na natin nagbago na, matuto na po tayo. Baka pagsisihan pa po natin. Iwasan na po natin yung mga dublikara, mahirap po yan. Hindi po mapapagkatiwalaan. Wala po ang loyalty nila sa taong bayan. Kundi ang kanilang pagmamahal nandun sa tao na mamamatay tao. Yung mga mandarambong. Halatang halata naman eh. Hindi mo ako pwedeng kontrahin dyan. Yun yung nakikita namin at yun yung opinion namin. So, anyway, eto na muna. Pakinggan po muna natin, bigyan natin ng reaksyon. Etong komento po ni Senator Hontiveros. Okay, tuloy po natin. Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Nakakabahala na. Bakit po hindi nakakabahala? Papunta na po sa dismissal eh. I-dismiss na po eh. Pero nasa konstitusyon naman na hindi po bawal yun, di ba? Dapat tuloy-tuloy kahit magpalit yung miyembro. Parang korte lang ba na kahit magpalit yung judge o mga miyembro dyan, may kaso ka pa rin, tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang paglilitis. Nagigets nyo yun? Hindi ko alam dito sa Senado, parang yung may batas naman, pero parang pilit nilang binabaluktot, di ba? Pag mahirap ka, kulong ka agad. Pag mayaman ka, abay, bini-baby pa. Mariusip. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Hindi lang isang buwan. Sobra-sobra na ang pag-aantay ng mga Pilipino. Pero anong sabi ni Amy Marcos? Kahit hindi naman daw maka-Duterte, ayaw daw sa impeachment.
Nabuang ka na, Amy. No? Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako maka Duterte. Pero bakit gusto ko ng impeachment? Ha? Para yung mga Duterte dito sa ating bansa, malinis na yan. Oo, linisin na yan. Walang naitulong yan sa ating bansa. Sila yung totoong mga walang silbi. Oo. Diba? Tapos Duterte, binahatuloy yung Davao. Tinulungan ba kayo? Oh. May tulong ba ang mga Duterte sa inyo? Wala. Nandun pa rin sila sa dahig. Naka-aircon, masarap pagkain, maganda yung higaan. Eh kayo, saan kayo natutulog? Sa baha. Sus Mariusip. Si Baste, mayor nyo, nandun na, hindi na nagtatrabaho. Oh, hindi ko lang alam kung nakauwi na yon. Ha? Pero halos lahat, nakita naman natin sa nung mga nakaraang araw, nandun po silang lahat. Diba? Galing. Let us all hope this is the last delay. While I support my colleagues in our shared sense of urgency in passing important legislation in the last days of the 19th Congress, including the landmark anti-POGO bill, we cannot postpone our constitutional obligations any longer. Pero anong ginagawa ni Cheese? Pinopostpone. Diba? Dalawa lang naman yung tanong dito. Sa magkanong halaga ba? Or sinesave mo ba yung pagka-Senate President mo? Yun lang. Tanong ko yun. Ha? Tanong. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution, which clearly states that the Senate must forthwith proceed with an impeachment trial. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Huwag naman sana yang baliwalain. The Supreme Court has also previously ruled that the Senate is treated... Wala eh. Binabaliwala po nila eh. Oo. At siyempre, sila yung nandun eh. Siya yung Senate President eh. 'Di ba? At kumbaga, palagi niyang sinasabi na marami pang kailangang unahin, mga importante. Bakit? Itong impeachment laban kay Sara, hindi ba ito importante? Siguro sa mga DDS, oo, hindi. Pero sa mga Pilipino po, binuto kayo ng taong bayan, pakinggan nyo naman yung mga Pilipino, di ba? Binuto ka, pinagkatiwalaan ka, Chis Escudero. Pero anong ginawa mo? Di ba? Hindi ko lang alam kung susuportahan ka pa sa mga sa darating na 2028. Kasi ako, pag sinabi ko hindi talaga. Maniwala ka. Kahit pa dublikara ka, di ba? O kahit pa magkampi ka kay Pangulo, hindi rin kita ibuboto. Naku, maniwala ka sa akin. Ayaw ko po ng dublikara. Ayaw ko ng namamangka sa dalawang ilog. Ayaw ko ng dalawa yung muka. Mahirap po yan. Walang paninindigan pag ganyan. Siyempre, ayaw ko rin ang senador na di umano'y lasinggero. Senador ka eh. Diba? Mahirap yun. Supreme Court has also previously ruled that the Senate is treated as a continuing body when it comes to non-legislative functions, and those include the vital duty to sit as an impeachment court. We owe it to the Filipino people to convene as an impeachment court and begin the proceedings at the soonest possible time. Ano man ang akusasyon laban kay Vice President Duterte, karapatan ng taong bayan na malaman at mahimay ang mga ito sa pamamagitan ng isang transparent na impeachment trial. Tama. Dapat harapin na ng Senado ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Ayan sa lalong madaling panahon. Alam mo, magkakagulo-gulo pag nagkaroon pa ito ng kung i-dismiss talaga nila. Pero ang alam ko bukas may rally yata sa harapan ng Senado. Hindi ko alam kung makakapunta ba ako o hindi, no? Malabo kasi, alayo ko, no? Oo. Yun, no? At least si Senator Risa Hontiveros, mga pre, ay talagang pabor po siya dito sa isinagawang impeachment trial o isasagawang impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. 'Di ba? Doon po tayo sa katotohanan, doon lang po tayo, no? Wag po tayong ang iduluhin po natin kung ano yung totoo. Yun po yung dapat na iduluhin, hindi po yung tao.
Oh, kasi kung tao yung iniidolo mo, ay wala ka talaga. Kahit mali yung ginagawa ng idol mo, nandiyan ka pa rin. Mali na yun, diba? So, good luck, Sara Duterte, no? Oh, alam ko, pinagpapawisan ka na ngayon ng malamig. Oo. Good luck na lang sa'yo, Ayan ha. So, eto na mga pre, no? Proceed na po tayo dito sa pinaka-main topic natin, mga pre. Etong nangyari po sa TRICOM noon na may nag-iiyakan, may nagagalit. Panoorin po muna natin ito, mga pre. Wala ka sa fake news. Ginawa ninyo what? Ginawa ninyo poster girl ng fake news. Wala akong fake news kahit isa. Bakit yung autolet na wala akong mga koleksyon mo ninyo? Diba? Ninyo, hindi kayo ako. Labang mo. Ginawa nyo yung katapailang. Ako mo cover fake news, sir. Tama ba yun? Wala akong kahit isang fake news na binigay na ginawa. Tapos, Comsec, please. Walang fake news na ginawa. Pero may mga post. May mga paninira sa gobyerno. Oh. Diba? Marami. Grupo nyo. At hindi ka naman may invite dyan kung hindi ka kasali. Kaya nga nandyan kayo mag-iimbestiga at gagawa ng batas. Diba? Ayaw mo nun. Invited ka. Tapos ngayon, ang tapang nyo sa social media. Tapos pag kayo na-invite at nadikdik doon, hindi ka nga makasagot Inawag mong bobo si Abante. Oh. Ngayon, masasaktan ka pag binalik sa'yo. Oh. Iiyak ka. Alam mo kung ako kay Abante, nako, sisigaw-sigawan ko pa yan Ayaw ko nang ginaganyan Pasalamat ka lang, mabait lang si Abante. Trabaho lang talaga yung gusto niya. Oo. Kung ibang kongresista yan, sino ka ba? Anong paki ko sa feelings mo? Diba? Present the video. Eto po, edited po ito Kumbaga, may mga clips pong pinagkukuha itong si Walang Ligo na Joey, pinag-isa-isa niya. Ito po ay pinapahiya po nila yung TRICOM o Kongreso, no? Pinapakita nila to na talagang sila yung tama. Pero bibigyan po natin ito ng reaction. Sa likod ng bawat viral post, may mga pulis at military daw na magre-resign dahil Yan may mga pulis at military daw na nagre-resign kasi di na daw nila kaya. Marami daw they cannot part of this government. Ang alam kong tinanggal, may isang tinanggal yung tanga. Hindi talaga siya nag-resign. Tinanggal talaga. Yung bumanat kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala na, tanggal na, di ba? Yung may sira sa utak. Ay, nako po. Tuloy natin. Pero yung talagang magre-resign ng mga pulis, maraming nagpo-post na ganun. Pero hindi po sila nag-resign. Ang ginawa nila, for content lang, papansin, and then, mahal daw nila yung tatay nilang inutil. Hindi naman nag-resign. Sabi nila, bibigay ko yung buhay ko kay tatay. Magre-resign na ako. Hindi ko na gusto to. Nag-resign ka ba? Asan? Yun yung iniimbestigahan dyan. Dahil fake news. May mga post, pero hindi naman nag-resign. Ay, nako po. Laro na kaya? Patriotism my ass. Kayo kayang taksil sa bayan. Bawat mapagat na naka-all caps. The DDS of the Duterte diehard supporters are a large group of people in the Philippines. Ayan ayon dito, itong video na to, this is fake video daw. AI. Oo. Sige, pagpalagay natin fake video nga, alam niyo yung AI bakit yung kay Pangulong Bongbong Marcos na pulburon video, kinagat nyo na totoo? Yun yung problema. Kasi ang sinasabi ng gobyerno, fake yung pulburon video ni PBBM. Kitang-kita naman. Tapos ito, pag inatake niya yung mga Duterte, kayo, sasabihin yung AI. Paano kung sabihin kung hindi AI yan? Paano kung sabihin kung hindi AI yan? Para pantay tayo. Pakinggan nyo yung sinabi ni Donald Trump dito. Bigyan natin ng reaksyon. The DDS of the Duterte diehard supporters are a large group of people in the Philippines. What's funny about them is that they are so gullible and effortless to manipulate. These DDS people need education. They need a lot of it.
They believe everything the Duterte family says. They don't Naniniwala daw kayo sa lahat mga sinasabi ng mga Duterte at mga bobo talaga kayo. Oo. Ano pa yung sabi dito? Balikan natin. ask people need education. They need a lot. Need education. Kailangan yung pag-aralan, yung kung ano talaga yung mga lumalabas na issue or yung katotohanan. 'Di ba? Mag-aral muna kayo para pag nag-social media kayo, hindi kayo mabiktima ng kasinungalingan. Pero kahit alam naman yung sinungaling kayo, hindi nyo sasabihin yun. Siyempre, ipipilit nyo pa rin yung gusto nyo. Kasi paninira yung gusto nyo eh. Di ba? Ayan. Lolo Trump, banat! Banat, Lolo Trump. A lot of it. They believe everything the Duterte family says. They don't think at all. Ayan na. Sampal sa inyo yan, ang lolo ko. Lolo ko yan, presidente ng Amerika, si Donald Trump. Pahiya kayo ngayon sa aking pinakamagaling na lolo. Tuloy. 80% of Filipinos exposed to political fake news. Only 0.1% can detect deepfakes. Ang tanga ng gobyernong to. Yan na, post nyo yun ha. Post ng mga Duterte yan ha. Vlogger-vloggeran. Tanga daw po ang gobyernong ito. Syempre, itong kongresista natin, mga Pilipino, pinagtatanggol lang naman po yung ating gobyerno. Tapos, pag nabalik sa inyo yung pinangbaton nyo, binato din sa inyo, abay, iiyak kayo, masasaktan kayo. Oo. Tanga ang gobyernong ito. Ano sa tingin mo? Ikaw matalino? Oo naman. I apologize for saying the word tanga in my post. Yan, nag-apologize pantanga. Mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Yes, pag magbibigay kayo ng opinion, yung walang dagdag bawas. Opinion ba? Pampangit naman, ganyan ngayon, itim yung buhok mo. Tapos bibigyan kita ng opinion. Itong taong ito ay puti po yung buhok. Opinion ko yun. Tama ba yung opinion? Puti yung buhok? Hindi naman puti yung buhok niyan, itim eh. Diba? Hindi porkit nagbigay ka ng opinion, tama na. Mali. Huwag mong gawing puti yung buhok kung itim naman yung buhok nang binibigyan mo ng opinion. Gets nyo yun? Ay, naku po. Kasi pag sinabi nilang opinion ko to, tama na yan. Tama ka. Ay, naku, mali po yun. I am the chairman of the Human Rights and one that's investigating. I am actually insulted with your state. Yan na, ininsulto mo itong si Abante. Tapos ngayon, mag-iiyak-iyak ka. Nang insulto ka. Tuloy. That is my truth. Those are my opinion. Opinion agad. Yun agad yung kanilang banat. Kung magbibigay ako ng opinion na pukpuk ka, tama na ako niyan. Magbibigay ako ng opinion ay pukpuk tong babaeng ito. Di tama na ako niyan. Mariusip naman. Wag bobo. Wait, Ikaw ang sumama si Chair. Okay po, sir. Ikaw ang sumungaling. Yes, okay. Sinulat mo yun eh. Okay po, tanga po ako, sir. Buti alam mo. Tanga ka. TRICOM 19 Progress. The fight against fake news has begun. Pero hindi lang ito laban ng TRICOM. Laban ito ng taong bayan. Makiisa, makialam, manindigan. Makiisa, makialam, manindigan. Pero pag mga DDS, walang paninindigan. Ayan na. Feeling biktima na sila ngayon. Nagbabayad sa amin. Wala sa naging talaga kami. May nagbabayad sa amin. Wala nang po nagbabayad sa amin. Eto wala daw po nagbabayad sa kanila. Natural, sino bang tanga yung aamin dyan na kahit binabayaran kayo, aamin kayo dyan? Sasabihin nyo talaga wala. Tangina. Another day at your job, pero you've been affecting the lives of normal Filipinos. Like her, like some of us, we can take it like this, she's a lawyer. But some of us are just normal people, alam mo sir. Pero sir, you chose to have this life. We are normal people na nagrereklamo lang. We are normal people na naninira lang. Dapat ganon, hindi kayo nagre-reklamo. Naninira. Sabihin mo ba naman tanga yung gobyernong ito? Isa ba yan sa reklamo? Tanga yung gobyernong ito? Ano yan? Reklamo?
O pagbanat sa gobyerno, sasabihin mong tanga. Kailanman po, kahit sinong maupong presidente ng Pilipinas, huwag mong sasabihin tanga yung gobyernong ito. Pwede mong sabihin yan kung nahihigitan mo yung gobyerno, kung talagang matalino ka at ikaw yung nasa tuktok. At kung mas mataas ka pa sa gobyerno, sige, tawagin mong tanga yung gobyerno. Pero wala. Kulangot ka lang. Tatawagin mong tanga. Ay, naku po. I'm here right now. Ayan ha, mag-apologize pa dito si Abante. Kasi po, very humble po itong taong ito. Pastor nga eh. 'Di ba? Ang sa kanya lang naman po dito, trabaho lang. Binidyo po nila yan. 'Di ba? Para may pagyabang nila sa kanilang social media na, kita nyo si Abante, nag-apologize sa amin kasi wala naman talaga kaming kasalanan at ang may kasalanan sila, gusto lang siraan yung pangalan namin. Ganun po yung purpose nila. Pero si Abante, wala pong pake dyan. Siya ay trabaho lang, dapat walang personalan. Pero itong mga kulangot na katabi niya, itong mga babaeng ito, talagang gusto manira. Tingnan mo parang kasalanan pa ni Abante yan ngayon. Papresyo pa itong hayop na puki ng inang babaeng ito. Diba? Panoorin niyo po. Just personally tell you na I'm sorry for offending you. Ayan, magdadrama na. May camera ha, drama! Sorry for calling me tanga. Siya naman yung naunang nagsabing tanga yung gobyernong ito. Kasi, tanga ang gobyernong ito, ibig sabihin, kasali si Abante dyan. Dahil nagtatrabaho po siya sa gobyerno. Kinang ina mo kang babae ka. Tapos pag binalik sa'yo, iiyak kang parang pukpok. Walang hiya ka. Sorry for giving me an option to either get detained or... But you know, siyempre is a more of a burst of Maybe something, sir, sa ngayon hindi pa. Hindi pa daw mapatawad. Mukhang suso. Mukhang suso. Teka nga lang, screenshot ko muna. Gandang i-thumbnail nito. Na-screenshot ko na. Grabe yung mukha yan. Pa-victim. I just hope we all get what we deserve in this lifetime and next. Naka-camera kasi. Naka-video sila eh. Kaya ginalingan yung drama. Para magmukha silang kawawa, aping-api. At syempre si Abante, pastor ito. Siya yung medyo nagpapakumbaba. Wala na tapos na yung hearing. Diba? Pero ang gusto nilang palabasing masama dito, si Abante po talaga. Yan yung klaro dyan. Like I told you everything I want to tell you earlier, kung gaano kasama yung sa inyo, and I told you, if I can sue you all for what you did, I would. But it's just that you're all immune. That's it. Tiguang maot. Tiguang maot tuloy. Sorry, nadulas mo nga ako pagkakamali ko yun. But I hope you don't do this to other Filipinos. No. Don't do it anymore to other Filipinos. Tama na yung ginawa niya sa akin. I'm not... Oy, hindi. Dagdagan nyo pa yan. Basta mga DDS, ubusin nyo yung lahi. Ang mga tanga. Yung walang ligo, nasa gitna, nakita nyo yan. Si Joey. Walang ligo yan. Pumunta yan ng kongreso, di pa naligo yan. Wala pang ang panuklay eh. Used to do it with anything. It is just an investigation into the conviction. To you, it's just an investigation. To us, it's our lives. That's it. Investigasyon nga eh. Kayo yung isa sa iniimbestigahan. At kayo yung nagtawag na tanga yung gobyerno. Pinatawag kayo. Bumalik sa'yo yung sinabi mong tanga. Ngayon, iiyak ka, biktima ka na.
No, 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 no. Huwag tatanga-tanga. Sir, we were shamed. We were discredited. I'm also a victim of so many bash. We all got bashed, sir. I'm victim natin sila. You could have just talked to us and asked us, but wait, sana ganun, sir. Anyway, he's already there. So, ayun po, no? Yung layunin po ng video nila na yun ay ang ipahiya po si Abante. 'Di ba? Yun po talaga. Oo. Huwag kayong piling biktima. Buti nga sa inyo. Deserve nyo yan. Buti inamin mong ikaw yung tanga. Salamat sa pag-amin mo. Dahil yun naman talaga yung totoo. Anyway mga pre, yun lang po yung ating video ngayon. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, no, meron po tayong Facebook page, yan, Ballpoint Man 2.0. And syempre, may TikTok po tayo. And huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating mga social media accounts. And maraming salamat po sa iyo lahat mga pre. So hanggang dito na lang muna yung ating video mga pre. And kita-kits po tayo sa susunod na video. Abangan niyo po mamaya.